Hello, hello, Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi bitin na monthly reading for September 2025. So Aquarius, napakamaulan ngayon. Keep safe, stay healthy with your family and friends. Sana po okay kayo ngayon. Guro nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo for today's reading. So meron pa po tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron po kayong pangmalakasang isang tanong, you can ask that at the end of our reading sa dulo po. Sa isip lamang po, huwag niyo po isusulat sa baba. Sekreto lang natin yan and I will answer your question. Okay po? So, Aquarius, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking bagay po yan para sa akin. Every time na meron po tayong free reading for Aquarius. Laking support po yan para sa akin. So, maraming salamat po from the bottom of my heart for not skipping the ads. So Aquarius, ano naghihintay sa inyong yung buong September 2025? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Page of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the King of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Six of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Pentacles. Lovely. In the area of your near future, you have the Seven of Pentacles. Wow, beautiful. In the area of your your challenge for the month, you have the Four of Wands. Lovely. In the area of your fortune, you have the Five of Wands. Interesting. 4 to 5. Ooh. In the area of your divine messages, you have the Justice card. Yes, yes, yes. At ang outcome mo for the month, eto yun, Aquarius. Mamaya, sabay-sabay siya bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the Three of Swords. Interesting. Nakita ko talaga rito, Aquarius, na kung ano man daw yung pinanggalingan mo before. Past month, past year, siguro mga 5 years ago pa, dala-dala mo pa tong pain na to. Sabi ng spirits mo, eto na yung pagkakataon na, huy, mag-let go ka na, mag-move on ka na, okay? There are still past heartaches or heartbreaks na hanggang ngayon, dala-dala mo pa. At naririnig ko na yun ang nagpapa-apekto sa'yo. Kaya talaga meron kang Six of Swords hero, move on na daw, move forward, okay? Kailangan daw talaga na dalhin mo na yung buhay mo sa tahimik na landas, sa tahimik na kalagayan kung saan yung past mo hindi nakaka-apekto sa'yo. Kasi mapanakit pa, medyo marubdob pa. Sabi lang spirits mo, time mo talaga to really let loose and enjoy your life better. Pilitin mo daw ang sarili mo na mag-move on. Very, very profound and very, very tactful. medyo prangkahan to. Sabi ng spirits mo, hoy, huwag ka nang magpakalugmok dyan. Kung ano man yung mga masasakit na nangyari sa love life, sa pamilya, sa mga anak, o sa negosyo, o sa kapirahan, tama na, bangon na tayo, okay? Bagong buwan, bagong pag-asa. Yun ang isipin mo. Bagong buwan, bagong pag-asa, bagong pagkakataon para sa akin na bumangon at magkaroon ng magandang buhay. Most especially in your astrology and planetary alignment, napakaganda ng iyong kaperahan ngayon. Napakaganda ng iyong trabaho, ng iyong financial matters. Kaya ibaon mo na sa limot to, gaganda na ang buhay mo moving forward. Okay? Dapat yan ang kapitan mo. Napakagandang armas. Moving on, moving forward, tuldukan na ang past. Ikadena mo na, ipadlock mo pa, ikaw pa na mighty band, ilibing mo na sa lupa yung past na yan para hindi mo na balik-balikan. Kung ito may tao na nagpanakit sa'yo, naku, iwanan mo sa past yan. Okay? Past na siya. Wala na siyang puwang sa buhay mo this time. Okay? Kung ito man po ay na mayapang love life, nakita ko na ito yung pagkakataon na turn the page of your life and move forward, na dala-dala mo pa rin yung namayapang taong ito sa buhay mo, pero ngayon mas matapang ka na at saka mas kaya mo na, no? Kaya mo talaga ito para bumangon ka. Nasabihan ka, Aquarius, bangon, may buhay ka pa, may naghihintay pa sa yung magagandang bagay, kaya wag mo sayangin yung pagkakataon, especially here in the area of your Page of Cups at your corner. Meron kang unexpected gift, okay? Ngayong buwan na to, meron kang surprises na hindi mo akalaing makukuha mo. We have 2 eclipses ngayong September. The full moon lunar eclipse in Pisces and the new moon eclipse in Virgo. Dalawang beses sa buwan na to. Yung isa September 7, yung isa September 22. Sinasabi nito, may support ka this time, okay? Merong mga taong susuporta sa'yo o sinusuportahan ka ng dalawang eclipse na yan para maging maganda yung outcome at magkaroon ka ng magandang positibong kaganapan pagdating sa iyong mga kaperahan at karera. Kaya ngayon, huwag ka matakot kung mapanakit, kung siguro tanggal ka sa trabaho o na-lay off ka. Huwag ka magalala. May surprise ang darating sa iyo sa buhay mo this month, giving you brand new life, brand new hope, brand new beginning. Kaya huwag na huwag mawawala ng pag-asa. Ngayon, maging bata ka ulit.
Si Page of Cups para siyang bata. Matanong siya, sabi, ano yan? Patingin yan. Ano yan? Patingin naman ako. Try ko yan. Sino ka? Hello, kamusta ka? Parang ito yung pagkakataon na let loose. Huwag ka masyadong matakot. Huwag mo masyadong ikulong yung sarili mo sa sarili mong mundo. Gumalaw ka, lumabas ka, makipag-engage ka, makipag-communicate ka, and ask people kung ano yan, pwede ba ako mag-try niyan? Parang maging adventurous ka and mag-discover ka ng mga bagay sa buhay mo. Maaaring doon mo makita kung ano yung mga bagay na para sa'yo moving forward, okay? Page of Cups is being clarified by you have the Seven of Wands. Seven of Wands is about you. Talagang nakita ko for a very long time, sinara mo yung mundo mo eh. Sinara mo yung sarili mo for other people dahil sobrang pain, sobrang parang feeling mo, you feel neglected or abandoned or disappointed ka sa ibang tao, no? Na sobrang, na parang naiwan ka sa ere o inasahan mo sila pero walang naganap. And ngayon parang naglagay ka ng barikada sa buhay mo na parang, dyan kayo, dito ako, hindi ko kayo papapasokin sa buhay ko. I'm doing things on my own bubble, hindi nyo ako magagalaw, hindi nyo ako makakante. Which is a good move naman dahil protektahan mo lang sarili mo. Hindi kita ginejudge. No judgment here. Hindi kita hinuhusgahan. Ito ay open na open po ang readings natin para sa kahit na anong klaseng tao. Kaya walang perfect dito, walang magaling dito. Lahat tayo ay bukas palad sa mga buhay natin. Okay? Kaya no judgment. Tama lang naman ginawa mo na protektahan mo ang sarili mo. Pero ngayon sabi ng spirits mo, learn to open your heart again. Aquarius ha? Open your heart again and cherish your connections. Cherish your relationships. May mga tao dyan na syempre magugulo, mga toxic, yun talaga bitawan mo yun. Pero yung mga pinapahalagahan mong tao, doon ka kumapit. Para yung core energy mo maparatili sa'yo because they are your support group at sila yung taong naniniwala sa kakayanan mo na pinaglalaban mo ngayon. No? Kung ano yung pangarap, kung ano yung mga desisyon mo, kapitan mo yung mga taong talagang solid para sa'yo. Makakaya mo moving forward. Okay? In the area of what you want, you have the King of Pentacles. Meron kang gustong itayong negosyo o pagkakapiraan. Nakita ko yan. Parang you want to have a career advancement. Either some of you parang super busy ngayon kasi meron kang tinayong negosyo, meron kang sideline, o meron kang pinagkakapirahan na parang sabi mo kailangan ko lang malaking effort dito, malaking kapital o malaking pagkakataon para maayos to, no? Talagang iniisip mo ngayon kapirahan mo. Kung nasaktan ka man sa love life, parang sabi mo time na para pera naman ang pagkaabalahan ko, parang tama na yung usaping puso, pera naman, pera, ganyan. So, huwag ka mag-alala because in this month, okay, according to your astrology and planetary alignment, Aquarius, napakaganda ng kapirahan mo. Because on September 7, in full moon, in lunar eclipse, in Pisces, on your 8th house of money, parang highlighted dito yung income and financial resources mo. And also, important itong news about financial matters. So, meron kang makukuhang magandang balita. Kaya talagang sobrang, ano po, okay na yung papers? Hala, okay na yung loan ko? Hala, okay na yung pera ko na binbinan dyan na? Yung sweldo mo biglang lumaki, meron kang reward, meron kang incentive. So, pagdating sa pera mo, meron kang importanteng good news na makukuha. So, ngayon, kung nag-iisip ka about your finances, about your mga ipon o kaya panggastos, meron. Pero kung meron kang mga tayo mo yan. Kaya kailangan talaga yung past mo, yung mga past mong pagkadurog ng puso ay huwag maka-apekto sa ginagawa mo ngayon ha, kasi baka sayang. Halimbawa, yung dati mong negosyo na lugi ka. Talagang nalugi ka doon, na-scam ka pa halimbawa ng past mong business partner. Tapos meron kang bagong business partner ngayon. Parang after a month, after a year, gusto mo ulit magtayo. Sabi mo, meron akong bagong business partner, pagkakatiwalaan si pinsan ito, halimbawa. And sabi mo, wag na, ayoko na ituloy kasi na-scam na ako dati. So parang wag mo daw hayaan na yung past mong mistakes, past mong problema ay makaapekto sa magandang potensyal ngayon. Kasi baka masayang. Nakakulong ka kasi sa past. So ngayon, i-let go mo yun. Lagi mo isipin na hindi mangyayari sa akin yun ulit basta natuto ka lang doon. Okay? King of Pentacles being clarified by you have the Justice card. Justice card, 2 beses lumabas. Yes, this is the right time for you to redeem yourself. Okay? Ito yung pagkakataon na ibangon mo ulit sa sarili mo. Ito na yung right time for you to get yung mga bagay na pinagkait sa'yo, mga bagay na pinagdamot sa'yo, yung mga pagkakataon na dati natalo ka, nalugi ka, nasaktan ka, eto na yun, bumabawi na sa iyo ang kapalaran. Time na talaga to really stand up and rebuild your life again, okay? From all the pain na dinanas mo, parang babawi sa kapalaran, good karma is coming, at ibibigay na sa iyo yung mga bagay na dati, pangarap lang dati, ang hirap abutin, pero ngayon maabot mo na. Congratulations. In the area of your, what you need,
you have the Six of Swords. Six of Swords, sinasabi niya, move on na tayo. Ha? Move on na. Dalawang cards na nagsasabi sa'yo na mag-move on ka na. Maghilom ka na. Hindi na healthy yung pagkapit mo sa past, pagkapit mo sa past love life o past person na nakapanakit sa'yo or past experiences na hanggang ngayon, replay mo pa sa isip mo na paulit-ulit na sana ganito ginawa ko, sana ganito nangyari, sana ganito pala sinabi ko. Paulit-ulit na lang. Past na yun. Wala ka na mababago doon. Kahit pakausapin mo ngayon, naganap na yung dapat maganap. And you need to also to forgive yourself for whatever happened. Hindi, kung nagkamali ka man, tao ka lang. Lesson learned na lang yon, kumbaga. Pero wag mo na bugbugin ang sarili mo pa sa mga pagkakamali mo sa past o mga pagkukulang mo sa past o mga ginawang mali sa'yo. Time na talaga para tumayo ka, be the bigger person, and choose to face na lang the future. Bagong buwan ito, September Aquarius. Bagong buwan, bagong pag-asa para sa'yo na mag-move forward at harapin na yung bago, okay? The Six of Swords being clarified by you have the Page of Cups. Dalawang beses lumabas ang Page of Cups. Here, talaga may surprise. Sabi nito, mag-alala. Pag nag-move on ka, tumuloy ka na sa tahimik na buhay at hindi mo na hinabol yung mga bagay na wala na sa'yo, pinapangako ko, meron kang mga bagong bagay na mag-surpresa ka na, ay, ito pala yung para sa akin. Ay, oo nga na, mas maganda pa to kaysa sa dati. Ay, mas better pala ang buhay ko ngayon kaysa noon. Buti pala umabante ako. So, may realize mo yan this time. Mag-surpresa ka na, ay, wow, buti pala nilaban ko. Buti pala umandar ako. Buti pala bumitaw ako. Buti pala pinush ko ang buhay ko paabante. Hindi ako nag-stuck doon. So, may realize mo yung mga bagay na bagong darating sa life mo, okay? So, ngayon, huwag kang makulong, huwag kang makontento sa meron ka lang. Meron at meron pang darating na bago at mas higit pa. Kaya, don't fret, don't be sad na hindi yan nakataga sa bato. Magbabago pa yan, okay? Kaya, huwag kang malulungkot kung ganito ang buhay mo. Aandar pa yan at meron mga surprise ang naghihintay para sa'yo, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Pentacles. Ito, sabi mo, gusto mong paghandahin yung trabaho mo, gusto mong husayan yung skills mo, kung meron ka mga negosyo, sabi mo, kung ang negosyo mo ay kainan, parang sabi mo, gusto mong maglagay pa ng marami masasarap na ulam, o kaya mag-try maglagay ng dessert, o kaya mag-try ng mga almusal, parang gusto mong i-develop o pataasin pa, i-upgrade, kumbaga, i-upscale yung talent skills mo para dumami yung customers, dumami yung kita, dumami yung naniniwala, o kaya sa trabaho parang sabi mo, gusto kong ma-promote, gusto kong lumaki yung sahod ko, gusto ko maging regular na ako, o kaya gusto ko bigyan ako ni boss ng incentive, ma-reach ko yung quota, para napaka-hardworking mo this time. Kasi meron kang darating na magandang surprise eh. Parang narinig ko incentive to, parang reward para sa'yo dahil sa hard work mo, no? Nakita ko talaga na meron kang makukuhang outcome or meron kang makukuha na kapalit. Magandang kapalit dahil napakasipag mo at napaka-workaholic mo. Huwag kang mag-alala. Lahat ng nabasa ko for your planetary alignment, talaga namang napakaganda ng aspeto ng iyong kaperahan, pati na iyong trabaho. So mag-expect ka daw, according to your planetary alignment, mag-expect ka ng be prepared. Maging prepared ka for financial developments. Yung paglago ng pera, pag-andar ng pera, may magbabayad, may babayaran, may bibilin, may mabebenta na. So parang ganyan. So dahil sa sipag at syaga mo, may good outcome for you. Okay? So the Eight of Pentacles being clarified by you have the Death card. Yes, transformation is coming. Transformation when it comes to your career, when it comes to your hard work, when it comes to your passion. Meron kang binubusisi this time. Narinig ko parang meron kang inaasikaso na sobrang hirap or matagal mong ginagawa at somehow mapanakit na o nawawala ka na ng pag-asa. Pero dahil kayod ka ng kayod, naniniwala ka na akin to, meron pa ako makikita dito, meron pa ako makukuha dito. Yes, push because talagang papasok na yung transformation. Meron ka daw kailangan baguhin pa o meron ka kailangan talagang i-tweak or either mag-go on ka ng seminar, mag-go on ka ng workshop or ng mga additional parang study. Halimbawa sa YouTube, may mga bahay kang pwedeng matutunan sa YouTube na mga tutorial or seminars na pwede mong samahan para mag-total upgrade yung skills mo at makatulong yan sa transformation ng buhay mo. Kasi gumaganda na, whether napopromote ka, kaya pag na-promote ka, kailangan mo pa rin syempre mag-aral ng mabuti pa para magamay mo yung bagong posisyon mo, parang ganyan. So, sa negosyo man to, nakita ko na talaga nagbabago na yung negosyo mo, lumalaki, nag-expand, or nahanap mo na yung right na secret sauce or secret parang recipe, kumbaga, para gumanda na yung negosyo. Okay, napakaganda for you. In the area for near future, eto ka with a Seven of Pentacles. Seven of Pentacles is a card of talagang waiting patiently. Waiting patiently for something to happen, waiting patiently for something to be fruitful. And yes, magubunga na. I don't know, when sakit sa image ko, nakita ko bigla parang itlog na napisa. Parang ganyan. Parang lumabas na yung chicken, parang yung chick. Parang
ibig sabihin nagbunga, nagkaroon ng magandang resulta. Kaya kung ano man ito tinatrabaho mo ngayon na paiwas dun sa mga heartbreak mo, huwag ka nang mag-quit this time ha. Magkaroon ka ng tiyaga, magkaroon ka ng pasensyang mahaba, at magkaroon ka ng tagang tibay ng loob na pagtrabahuhan kahit hindi mo pa nakikita yung resulta. Meron sa atin kasi na parang trabaho ang trabaho, tapos binabantayan lagi yung outcome, binabantayan lagi yung resulta. Sa'yo mo, ay wala pa, ano ba yan? So babalik ulit, ay wala na naman, ano ba yan? So parang lalo ka naiinip, lalo ka natataranta, lalo ka na-frustrate kasi lagi mong binabantayan yung performance mo o development. Pero minsan, just do your best. And saka mo nalang tignan kung may nagabago ba. Minsan, yung reflection, yung pag-reflect at saka pagtitignan kung may nangyayari ba o wala. Pero nakakaano yun nakakasira ng momentum, no? Kasi parang na-frustrate ka pag wala ka nakikitang paggalaw. Lalo na kung graph yan, pag tinignan mo yung graph mo at puro mababa, lalo ka mawawala ng gana. Kaya minsan, para wag mo siya nang bantayan yung mga ginagawa mo, yung development mo. Just go with the flow and enjoy the process. Lalabas din yan in your part. Huwag ka masyadong tutok. Huwag ka masyadong nakatingin sa outcome. No, masyado kang outcome-oriented kasi o nakatingin ka sa resulta kaya naiinip ka. Pero kung i-enjoy mo lang yung proseso, darating din yan. Magugulat ka na lang. May dalawang gulat moment dito na, ay, nandiyan na pala. Okay na pala. Buo na pala yung mga hinihintay ko. Okay? The Seven of Pentacles being clarified by the Devil card. Yes, pagka-inip, feeling mo parang kina-question mo na rin sarili mo na parang, tama pa bang hintayin ko to? Tama pa bang gawin ko to? Masakit na eh. Parang, naghihintay ba ako sa wala? Or nagkatrabaho ba ako? Nag-e-effort ba ako for something na hindi ko makukuha? Am I wasting my time here? Marami ka na mga ganyan, naglalaro na sa isip mo. Pero sabi ng spirits mo, hindi. Huwag ka makikinig sa mga negative thoughts mo. Ituloy mo yan, ilaban mo yan, hintayin mo yan. Because this is something beautiful for you. Okay? Especially here, in the area of a challenge, you have the Four of Wands. Talagang milestone. Malapit mo na makuha, pero challenge sa ngayon this month kasi baka matras ka, baka mawalan ka ng gana, baka magpa-apekto ka na naman sa mga pain in the past, baka sumuko ka, hindi mo to maabot. Kaya, kailangan talaga laban. Yun ang challenge sa'yo. Laban hanggang dulo. Yung challenge you have, dalawang cards, unknown territory, you're exactly where you need to be. Yes, you're exactly where you need to be. Kaya hindi mo kailangan questionin itong mga ginagawa mo. Ituloy mo lang. Huwag ka na lumihis. Huwag ka na lumiban. Because nakita ko talaga na maghintay ka lang, darating ka sa finish line mo. Another message, walk in beauty, wondrous universe. Yes, tignan mo ang ganda ng buhay. Tignan mo ang ganda ng mga ginagawa mo kaysa yung mga negatibo. Kapag nakikita mo, ay gumaganda, ay maayos, ay naaabot ko. Pag nakikita mo yung beauty and na-appreciate mo yung meron ka, talagang ginaganahan ka na kunin pa yung mga ganda. Kasi vina-value mo yung magagandang blessing eh. At alam mo darating pa yung mga bago. Pero kung puro ka nega, naiisip mo rin nega yung darating. So, wag ganon. Kailangan baguhin mo, walk in beauty. Everything is beautiful around you. Okay? Four of Wands in your challenge telling you, yes, milestone. Kailangan talaga matumbok mo na yung milestone na to. Either may hinihintay kang papeles o meron kang nilalakad na mga dokumento or may nilalakad ka na trabaho or interview, gapangin mo hanggang dulo. Huwag kang hihinto hanggang di mo to naaabot. Okay? Because talaga ang challenge mo for the month is baka atras abante ka. Baka ikaw mismo ang dahilan kung bakit hindi mo maabot ang pangarap mo kasi aatras ka o panghihinaan ka na loob o papakulob ka na naman do sa pain from the past na dapat mo talagang kalimutan na. So make sure na kung gusto mong magbagong kapalaran mo, tanggalin mo to, itapon mo to sa isip mo, and go push hanggang sa finish line, okay? The Four of Wands being clarified by you have the Three of Swords. Dalawang beses lumabas yung Three of Swords. Yes, the pain of the past are hindering yung mga dapat mong ikasaya ngayon. Dahil parang pabalik-balik or hindi mo pa totally ma-erase sa life. Well, ayaw kita i-judge dahil nga naman masakit yon. Siguro traumatic or talagang super painful na walang humingi ng tawad, walang nag-ayos, walang nag-fix, kaya naiwan ka dyan in the durog na durog, no? Kaya nga sabi ng spirits mo, ano gagawin natin? Kailangan natin bumangon. Hindi natin kailangan hintayin pa yung taong yun para humingi ng tawad sa atin o para ayusin niya yung ginawa niya sa atin. Kailangan mismo tayo, kung walang humihingi ng tawad, kung walang nag-aayos, tayo mismo ang mag-aayos sa buhay natin. Utang mo yan sa sarili mo, na ayusin ang buhay mo, at hindi mo kailangan ng tulong ng iba to fix that. You need to fix it yourself. Kasi sayang yung mga kaligayahan, no? Because the Four of Wands all about celebration, gathering, love, companion, reunion, no? Pero paano mo ito makakamit kung lagi mo iniisip yung past? No? Some of you parang either ang ganda-ganda na ng relasyon pero nasisira kasi nakakahalo yung past experience. Kaya kailangan ngayon, isipin mo na lang yung mga maganda. Okay, patungo sa finish line. Pag naabot mo to, sobrang saya mo. At may-realize mo, buti pala, kinalimutan ko na yung past. Buti pala, hindi ko hinayaan na diktahan ako noon. Kaya ngayon, just go on with your life. Just enjoy the process and you will be having a great time of your life. Okay? Just do your best. Do your best and move forward. Okay? In the area of your fortune, you have
A powerful ally will help you achieve your goals. Yes, may tutulong daw sa iyo this time sa mga ginagawa mo, kaya huwag ka malungkot, huwag ka matakot, meron kang mga ally or tulong na darating. Okay? Now, the message, you have a new opportunity will bring you closer to your goals. Yes, meron daw bagong oportunidad ang magpapalapit sa iyo sa goal mo. Kaya ngayon, laksan ang loob ha, at gawin yung mga bagay ng magpapaabante kesa atras. Kailangan lagi pasulong. Okay? Now, the message, you have a magical moment will change everything. Be ready. Woo! Meron daw magical moment talaga to, mga surprises na ito when it comes to your money, when it comes to your trabaho, o magpapabago, magbibigay buhay sa buhay mo this time. Kaya huwag matakot, magical thing is happening this time. In your fortune, you have the 5 of Wands. Yes, yung mga gulo, away, siguro maaayos din yan. Magiging okay din yan. Nakita ko rin na kung kayo po ay nagkatrabaho sa very competitive world, halimbawa, yung kumpanya mo o yung industry mo ay napaka-competitive, nakita ko talaga mawawagi ka dito. Since sa era siya ng fortune, you're gonna win this, okay? Either yung presentation mo ang pinakamakukuha, kung contest man yan, ikaw magwawagi, ikaw may pinakamagandang magagawa dyan, magandang product, magandang talent, or magandang presentation, ano? Kita ko rin parang kung ito man ay idea based, parang idea mo ang pinaka makukuha ni boss kasi ang galing-galing ng idea mo, no? Okay, yung performance mo sobrang galing, no? So huwag ka mag-alala, mamamayani ka dito. But for some, nakita ko talaga this time around kung napaka-confused ng isip mo. Some of you very, very confused ang isip dahil mapanakit yung past, nakakahalo pa this time. Nakita ko talaga na nalilinaw na yung isip mo. Mahanap mo na yung tamang landas moving forward at malalaman mo na rin yung mga bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin kaysa sa mga hindi. No? Most especially here on your 8th house, kailangan talaga importante about your family and finance. So ngayon, kung may magulo, kung merong confusing, ayusin na yan. Kausapin na o kaya pag-usapan na sa lamesa, prangkahan na tayo, harapin na natin yung issue para matapos yung gulo. But for some, kung nalilito ka pa, huwag ka mag-alala. Ngayong buwan na to, darating na yung kalinawan para sa'yo. Okay? The 5 of Wands being clarified by, you have the Hermit card. Yes, Hermit card is all about your wisdom, your knowledge, your power, no? Yung mga bagay na napag-aralan mo, mga bagay na na-experience mo in the past will help you heal your present, no? Dahil nang galing ka from a painful past, naging isolated kayo, parang may mga bagay na solo ka lang, mag-isa ka lang, sayo mo, ayoko makihalubilo, ayoko sumama sa inyo. Kasi parang naghanap ka, parang nagkaroon ka ng soul searching, parang hinanap mo ulit ang sarili mo, binuo mo ulit ang sarili mo. Pero ngayon, in the area of fortune, talaga namang lalabas ka na sa cocoon mo, lalabas ka na sa shell mo, at talagang nakikita ko na magbibigay ka ulit ng pagkakataon na lumaban ulit sa buhay at harapin ulit yung mga bagay na pinagpaliban mo dati. Ngayon, ready ka na ulit to fight, ready ka na ulit to show your true self, parang energize ka na ulit at alam mo na yung gagawin mo. Full of wisdom ka na. Para sabi mo, okay, now, bubuhayin ko ulit ang buhay ko, alam ko na yung gagawin ko. Makakalaban ka na ulit at mamamayani ka dito. Okay? May kita mo na yung sagot sa buhay mo, yung purpose mo, yung passion mo, at ilalaban mo yun. In the area for divine messages, you have, unang-una, balance, spirituality, and practicality. Yes, ibalanse mo yung spiritual mong paniniwala at saka yung practical mong ginagawa. Hindi pwedeng gawa ka ng gawa tapos hindi ka naman darasal. O kaya, gawa ka ng gawa pero napaka-grandioso, napakalaki, hindi mo naman kayang abutin, hindi mo siya ng practical. Tapos, lagi mo sinisisi si God. So, God, bakit ganito? Bakit ganito binigay mo? Sabi niya, bakit? Practical ka bang umayos? Practical ka bang kumilos? Halimbawa, balak kong tayo ng grocery store, yung malaki talaga, yung merong may cashier kang, may counter machine ka doon. Sabi mo, ay balak ko magtayo noon, pero ang budget halimbawa lang ha, ang budget ay 50K. Napaka hindi practical, 'di ba? Kasi kung ang halimbawa pera mo lang ay 1K lang naman. So, hindi swak. So, paano ka makapagtayo ng 50K na grocery store kung 1K lang hawak mo? Sasabi ni God, maging practical ka. Kailangan ko ano yung kaya mo lang gawin ngayon para paunti-unti mapalaki mo yan. Pwede mo naman i-expand yan, pwede mo palaguin yan balang araw eh. Pero kung ano lang yung kaya mong gawin now, pauna, para masimulan mo yung plano mo. So, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Practicality and spirituality. Okay? Now, the message, you have take time to breathe out. Yes, ito talaga yon. Lumayo, pumunta sa tahimik na lugar para makahinga ka, para makapag-relax ka, no? Para makuha mo yung mga right intuitive download, magugulat ka, ay, okay, now nakapagpahinga na ako, now na okay na ako, naisip ko na yung mga bagay na gagawin ko, parang ganyan. So, take time to breathe, to relax, para sa next time na babangon ka ulit, makalaban ka. Especially, nanggaling ka from the pain, bangon, pahinga, bangon ulit, okay? Justice card is in your advice. Sabi dito, kunin mo yung mga katotohanan sa buhay mo. Ano ba yung mga katotohanan na meron ka now pagkatapos ng mga heartache? Halimbawa, dati iniwan ka ni partner, sa'yo na iwan yung mga bata, may trabaho ka,
yung mga katotohanan na meron ka na, uy, ako ang kailangan gumastos para sa pamilya, ako yung breadwinner, ako yung sole provider, single parent ako, yun yung mga katotohanan na hawak mo. And kapitan mo yun para makalaban ka everyday, para sipagan mo pa, para magkaroon ka ng drive, ng motivation, para alam mo yung nilalaban mo. Alam mo yung dahilan kung bakit mo to ginagawa, kung bakit mo to pinagpapaguran. Yung mga katotohanan na yun makakatulong sa'yo para makamove forward. And bring back the balance. Balansehin mo ang buhay mo, trabaho, pamilya, anak, sarili. Dapat yan lagi kami oras sa mga yan. Balance, hindi pwedeng nakatutok ka lang sa isa kasi baka mapabayaan mo yung iba o lumaylay yung iba. Kaya ngayon, balance lang para akayanin mo pa yung kada araw, okay? Kung kailangan magpahinga, magpahinga. Huwag mong i-deprive ang sarili mo sa pahinga. Kung kailangan matulog, matulog. Huwag mo laging ibuhos lahat sa ibang bagay. Kailangan maglaan ka ng oras doon, okay? The Justice cards being clarified by you have the 8 of Wands. Yes, nasa tamang direksyon ka. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, Aquarius, there is a confirmation from the 8 of Wands na yes, that is the right direction. Tuloy-tuloy mo lang yan and kapitan mo yung karma, kapitan mo yung good karma sa buhay mo. Gawin mo lang yung tama. Gawin mo lang yung feeling mo ay tama for you and your family, for your loved ones. Kapitan mo yung truth na yun, dedire-diretso ka sa tagumpay mo, okay? Just go with your truth, everything will be fine. Outcome mo ito, but first bigyan mo ka ng fortune cards. Unang-una, you have scales, keep your life balanced. O, kakasabi ko lang, balancing buhay. Another message, you have box. You will receive a gift. Yes, ito yun. May surprising gift ka from the universe this time. Congratulations. Another message, you have arrow, you are on the right path. Yes, regarding some aspect of your life. Yes, nasa tamang direksyon ka talaga. Kaya wag na magduda pa, wag nang mangamba pa. Tama yung nilalakaran mo. Another message, you have dog far away. A distant friend is thinking of you. Uy, ang sweet naman ito. Meron ka daw kaibigan na nasa malayo o ngayon na iniisip ka, inaalala ka, kaya tawagan mo. O sino man yan naisip mo bigla na friend, tawagan mo siya. Siya yung nakakaalala sa'yo. O meron kayong dapat na rebuilding or a bonding time ulit. Okay? Ang outcome mo, Aquarius, ito yun. But first, ihanda mo na yung isang tanong, isang sagot. Sasagutin ko po yan after this reading. So, ang outcome mo for September 2025, pagpasok ng October, you have... Wow, the full card, new beginning, yes. New beginning, new opportunity, either bagong posisyon, bagong kumpanya, bagong career, bagong lugar. Talaga nakita ko yung pag-angat mo. Kaya makakawala ka na sa pain, makakawala ka na sa sorrow, bibitawan mo na to kasi bagong buhay ka na. Ready ka na to start over, ready ka na to take a leap of faith, to move forward with your life. Napakasaya ko for you. Tayo mo talaga to for surprises, for new beginning, for new endeavor. Good for you. The full cards being clarified by you have the 9 of Swords. Okay, wag ka na matakot, wag ka na mataranta, wag ka mag-overthink, okay? Meron ka na naman duda, kaba, or stress ka na naman. Pero kung tatapangan mo ang sarili mo, mawawala ito. Kaya wag kang masyadong pa-stress. Humakbang ka na, harapin mo yung mga bagong bagay sa buhay mo, and wag kang papatakot dito sa mga past mistakes mo, okay? Yung past mo, past na yan, dapat di siya maka-apekto this time. Go push mo to. This is really a brand new opportunity for you na hindi mo kailangan sayangin, okay? Aquarius, this is September 2025. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Mabilisan lang to. Close your eyes. Concentrate on this one question. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel card because your angel guide nasa tabi mo sila ngayon clarifying this question. You have 1 and you have 2. Okay, Aquarius, open your eyes. Inhale. And exhale the answer to your question. You have the 10 of Wands in reversed. You have the Queen of Cups in reversed. You have choose a new direction. And you have asked for help from others. Okay, Aquarius, sabi ng angel mo is a clear no. Kasi kailangan mo daw mag-choose pa ng new direction. Hindi daw yan para sa iyo. And humingi ka ng tulong sa ibang tao para malinawan ka sa bago mong gagawin. Sabi naman spirits mo, it will not make you happy. It will not give you peace. It will not give you peace of mind. Parang hindi ito yung katuparan sa puso mo, no? And 10 of Wands in reverse, talagang mabigat ito. Akala mo lang okay yan, pero parang burden siya o hindi siya magiging madaling daan for you. Kaya it's a no. Meron pang ibang direksyon na bagay sa'yo na tamang landas for you na kailangan mo yakapin. Your question, the answer is a no this time. So Aquarius, that is the answer to your question. Ito rin po yung September 2025. Hopefully po yung nakaresonate ka. Ingat po kayo sa bagyo, sa sama ng panahon. Hopefully po yung safe kayo. Thank you again for watching hanggang dulo, Aquarius. I love you. This has been James of James Arrow PH. God bless everybody.